Sa aking minamahal na kapatid na si Pasyan. Makitagang pagpupugay mula sa maringal na syudad ng Berlin. Naway abutin ng liham na ito ang iyong mga kamay na nasa mabuting kalagayan at ang ating pamilya ay nasa piling ng kapayapaan. Sa paglakad ko sa malamig na mga lansangan ng bayang ito, ako'y labis na namangha sa himig ng agham at kaliwanagan na bumabalot dito. Tunay ngang kapani-paniwala ang syudad na ito, sapagkat dito walang pagkiling sa kulay ng balat ni lahi. Tanging ang talino at sipag lamang ang pinahahalagahan. Dito ko nakilala si Dr. Fyodor Habor, ang may akda ng Travels in the Philippines, na aking labis na hinangaan dahil sa matinong niyang pagmamasid sa kalagayan ng ating inang bayan. Sa kabutihan niya, ipinakilala niya ako kay Dr. Rodolphe Virchow, isang tanyag na antropologo, at sa anak nitong si Dr. Hans Virchow, professor ng descriptive anatomy. Ako'y mapalad na maging bahagi ng Anthropological, Ethnological at Geographical Societies of Berlin, ang unang Asyanong pinarangalan sa ganitong karangalan. Si Dr. Virchow mismo ang kumilala sa aking mga munting gawa at ininiyahan akong magbigay ng panayam sa Ethnographic Society, kung saan binasa ko ang aking papel na pinamagatan sa Glacier Viscount's Sining ng Tugmang Tagalog. Sa awa ng Diyos, tinanggap itong may papuri ng mga pantas at siyentipiko. Araw-araw, ako'y masinop sa aking gawain. Katulong ako sa klinika ni Dr. Carl Ernest Theodor Schwager, isang bantog na dalubhasang ophthalmologist. Sa araw ay nagtatrabaho at sa gabi na may dumadalo sa mga lektora upang patuloy na matuto. Pinapanatili kong malusog ang katawan sa pamamagitan ng ehersisyo at patuloy kong pinauunlad ang aking kaalaman sa wikang Aleman, Pranses at Italyano. Si Madam Lucy Serdol ang nagtuturo sa akin ng wikang Pranses upang ganap kong magamit ito sa aking mga pag-aaral at pagkikipag-ugnayan. Kapag may bakanting oras, ako'y naglalakbay sa mga countryside ng Berlin. Pinagmamasdan ang ugali at kabuhayan ng mga tao. Madalas kong iguhit ang mga tanawing aking nasisilayan. Namangha ako sa kanilang mga kaugalian, lalo na tuwing Pasko, kung saan sila'y nagsasabit ng mga palamuting papel, ilawan at candy sa mga sanga ng punong pino, isang maganda at masayang tradisyon ng mga Aleman. Isa pang kagawian nila ay ang pagpapakilala sa mga pagtitipon. Kung walang magpapakilala sa isang lalaki, siya'y mismo'y yuyuko, magpapakilala ng sarili at makikipagkamayan sa lahat ng naroroon. Tanda ng kanilang paggalang at kababaang loob. Datapwat, hindi lahat ng sandali rito'y maginhawa. Dumating ang malupit na taglamig at dahil hindi nakarating ang salapi mula Kalamba, ako'y dumanas ng matinding paghihirap. Madalas akong kumain ng minsan sa maghapon at ako'y naguhugas ng sariling damit sapagkat wala akong kayang upahang labandera. Batid kong ikaw, mahal kong Pasyano, ay nagsikap ding magpadala ng tulong. Tatapwat, sinira ng mga balang ang ating ani at bumagsak ang pamilihan ng asukal. Gayunman, ako'y hindi nawala ng pag-asa. Ang kapighatian ay bahagi lamang ng landas tungo sa tagumpay. Gayunpaman, ang aking kaibigang si Dr. Maximo Viola ay nagkaloob ng salaping kailangan para sa pagpapalimbag sa Nole Me Tangere. Nang matapos ang paglimbag noong Marso 21, 1887, agad kong ipinadala ang mga CV sa ating mga kaibigan, kina Blumentritt, Haina, Ponce at Hidalgo. Bilang tanda ng aking pasasalamat,
Ibinigay ko kay Viola ang galley proofs ng Nole na ingat kong iginulong sa ploma na ginamit ko sa pagsusulat. Kalakip ng dedikasyon sa aking minamahal na kaibigang Maximo Viola, ang unang bumasa at pumuri sa aking akda. Hindi ko rin malilimutan ang isang kakaibang pangyayari. Minsan biglang dumalaw ang hepe ng pulisya ng Berlin sa aking tinutuluyan at hiningi ang aking pasaporte. Nasa kasamaang palad ay wala sa akin. Ako'y pinagbalaan na dapat makuha niyon sa loob ng 4 na araw, kung hindi mapapaalis ako sa bansa. Nang hindi ko ito agad makuha, nagpunta ako sa tanggapan ng pulisya upang magpaliwanag. Ako'y pinaghinalaang isang espiya ng mga Pranses, sapagkat mahusay akong magsalita ng wikang Pranses at nagmula sa Paris. Sa kabutiang palad, nang aking ipinaliwanag sa wikang Aleman na ako'y isang Filipino mediko e siyentipiko, pinahintulutan akong manatili sa Alemanya. Ang Noli Me Tangere ay inaalay ko sa ating inang bayan. Sa Pilipinas na animoy may sakit na kanser, na kahit banayad na haplos ay nagdudulot ng matinding kirot. Ang mga kaibigan kong nakabasa nito, gaya ni Blumentritt, ay nagdadala ng mga papuring niya. Wika niya'y ang iyong akda ay isinulat ng dugo ng puso, kaya't ang puso rin ang nagsasalita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong lakas at pag-asa. Naway balang araw, kapatid ko, makita rin natin ang ating bayan na malaya, marunong at marangal. Hanggat ako'y may lakas, magpapatuloy ako sa adhikain ito. Ipagdasal mo ako gaya ng aking panalangin para sa iyong kalusugan at katatagan. Sa wagas sa pag-ibig at di nagmamaling na Panginoon